mas madali at epektibong pagpaparami ng pandan ang gagawin natin ngayon. Ganito yung ginagawa ko. Pinakat ko yung mga old na ugat niya. Nakat na natin. So, ikat natin silang lahat para mas mabilis. Pag nakat natin sila, bawasan natin ng sobrang dahon. Ang dahon. Para magkameron ng space dun sa susunod na bagong ugat niya. Babasan pa natin. Ilalagay naman natin siya sa tubig. Pwede din naman siyang itanim ng diretso sa lupa. Pero mas mabilis siyang mabuhay at siguradong mabubuhay pag pinaugat muna natin siya sa tubig. Ayan. Lalagay natin siya sa tubig. Haantayin natin siyang mag-ugat. Katulad ng ganito. Ito, mga 1 linggo ko itong pinaugat para na maging ganito siya katulad. So, pag ganito na siya, o kahit yung bago pa lang, pwede na natin siyang itanim. Sa ganitong paraan, mas mabilis kasi siyang dumadami at mas mabilis siyang nabubuhay. Kumpara dun sa itatanim natin siya nang wala siyang ugat. Minsan kasi hindi agad siya nabubuhay. Dito kasi mahal ang pandan. Galing pa itong pandan na ito sa Malaysia. Ang 10 pirasong pandan dito sa Macau ay $1 ang isa. So, lagyan lang natin ng lupa. Lagay lang natin yung lupa natin dun sa bagong pandan na itatanim natin. Siguraduhin lang natin na yung buong ugat niya ay matatakpan natin ng lupa. Kasi dito sa Macau, binibili din ang lupa. So, mahal din ang lupa dito. Hindi katulad sa Pilipinas, maraming lupa doon na pwede natin gamitin sa pagtatanim. Dito walang space, walang kukuhaan ng lupa para makapagtanim tayo. So, medyo tipid tayo sa lupa. Yan. Ganun lang siya kadali. Pag natabunan na natin siya, yan, natabunan na natin siya. Okay na siya. So, dire-diretso na yan. Wala na tayong aalalahanin kung mabubuhay pa ba ang pandan natin o hindi na. Katulad siya ng mga yan. Yan, mga tanim ko na yan dito. Pinadami ko na siya. Pero yung pinaka-original niya ay galing pa talaga siya ng Malaysia. So, ayan. Ripat lang ang ginagawa ko. Pag nakita kong ganito na siya, hindi na siya maganda, so papalitan ko na uli siya, tatanim ko na uli siya. Puputulin ko na uli siya katulad ng ganito para paugatin ko uli siya. Sa susunod, at pwede na siyang pwede na siya uling itanim. So, itatanim uli natin siya. O, sige, bye ha. Sa susunod uli.